Magandang gabi, Pilipinas. Narito ng detalye ng mga balita. Patuloy ang pagbagal ng inflation o yung paggalaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa Pilipinas. Ito'y matapos maitala sa 3.3% ang inflation nitong Marso mula sa 3.8% noong pong buwan ng Pebrero. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ito na ang pinakamababang inflation rate na naitala ngayong taon. May report si Stephanie Sevillano. Lubos na ikinatuwa ng ilang mamimili ang tuloy-tuloy na pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Para kay Aling Teodora, malaking tulong ito para mapagkasya ang 400 pisong budget niya kada araw para sa 8 miyembro ng kanilang pamilya. Siyempre, natutuwa rin. Malaking bagay yun sa mahihirap, di ba? Nakakatulong din sa amin yun. Si Aling Minerva naman, nakasama pa ang 2 apo sa pamamalengke, bagamat hindi agad naramdaman ang pagbaba ng commodity price, ay masaya pa rin sa pagbagal ng galaw ng presyo ng mga bilihin. Makatulong yun sa pamilya kasi like sa akin nga mag-budget, maganda talaga makatulong sa kuwan nga bumaba ang presyo. Masaya kami. Ang lahat kung mangmura, mas lalong masaya. Sa pinakahuling headline inflation na inilabas ng Philippine Statistics Authority, pumalo lang sa 3.3% ang inflation rate. Ito na ang pinakamabagal na tala ngayong taon. Mas mabagal ito sa 3.8% noong Pebrero at sa 4.3% inflation noong nakaraang taon sa kaparehas na buwan. Partikular na nakapekto rito ang 7 sa 11 commodity goods. Patuloy yun, 3.3. So yung mga main contributors na sa deceleration ng ating inflation ay yung food and non-alcoholic beverages, 3.4%, alcoholic beverages and tobacco, 10.8%. Kasama na rin dyan ang housing, kuryente, tubig, gas, household at maintenance, health, communication at iba pang miscellaneous goods at services. Para naman sa food at non-alcoholic beverages, malaki ang naging epekto ng pagbaba ng presyo ng bigas, mais, isda, karne, prutas at gulay pati na rin ang asukal. Sa kabilang banda, bahagyang tumaas naman ang presyo ng mga damit, footwear, tubig, kuryente, produktong petrolyo at iba pang miscellaneous goods at services. Samantala, tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas na patuloy nilang aantabayanan ang paggalaw ng presyo ng mga bilihin kahit pa consistent sa kanilang inflation forecast ang naitalang datos. Ito na ang ikalima sa naitalang inflation slowdown sa bansa. Kabilang din sa binabantayan ng pamahalaan ay ang posibleng epekto ng umiiral na El Nino. Sa ngayon, patuloy pa rin umaasa mga consumer na magtutuloy-tuloy pa ang pagbaba ng presyo ng mga bilihin sa merkado. Stephanie Sevillano, para sa Bayan.